final na magtatanong Sabrina Santos. Patrick, you have the floor. Hello Angela, hello Robin. Gusto ko lang tanungin, since meron na kayong mga pili na characters from iconic series, ano yung pinaka different characteristic na characters nyo here na wala sa mga previous roles na play ninyo? Ang pagkakaiba po kasi dito is yung setting. Katulad po ng mga plinay kong characters before, they're modern students, high school students, or college students. This time, I'm playing someone, a young woman from the 70s. So, isang part po dito is inaral kong babaan yung boses ko, ibahin yung intonation ko, yung pagsasalita ko, para hindi siya parang iPhone era, gano'n. And I think yung key difference talaga dito is that mas hinumanize ko para mas nakaka-relate sa tao. Kasi Wattpad is Wattpad, it's fictional, and they're not a real character. So the way they think, it's not the usual, it's not common. So this time, they're real people. They're based off real people, kahit it's actually from a novel as well. Pero this time, mas relatable sila. And yun po talaga yung the thing that I worked on para mas maging makakonect sa audience. Yun po, salamat. Yes, Miss Universe. Hindi. Ako naman po wala talaga siyang pagkaparehas sa kahit anong ginawa ko. As in, walang-wala po siyang kaparehas. Parang lahat po ng yung mga ginawa ko pong serye, si Yuri, si Drake, sila yung mga pogi, mga maangas. Dito po sa Werewolf Boy, parang wala pong eksena na pogi ako. Wala talaga. Parang hindi po ako nag-makeup dito. Tapos yung dumi na nilalagay ko sa katawan ko, totoong dumi. Parang sinanay ko po yung sarili ko na nakapaa talaga. Para ma-feel ko yung location, ma-feel ko yung na-werewolf talaga ako. So ibang-iba talaga siya sa mga dating nagawa ko po. Okay, kumbaga di-glam ka dito, Opo. no, Ben? Okay. Next, another TikTok content creator, Sabrina Santos. Hello, good afternoon. Hi guys. So my first question, yung plot kasi ng movie talks about loyalty and protecting each other forever. In real life, what if protecting someone meant you could never see them again? Would you still do it? Come again, isa pa po, sorry. Again, yung kasi nung story is about loyalty and protecting each other forever. So in real life, what if protecting someone meant you could never see them again? Would you still do it? I feel like loving is a choice, but it's also not something you can easily control. So kapag na-in-love ka, and hindi mo siya mapipigilan, pero you always have that choice to opt out of that love or to stay in that love. And if I had the choice to love someone, even if that means leaving them for their safety, then yes, I would do it. Kasi gagawin mo ang lahat para sa taong mahal mo. And that's what this film is all about. It's about unconditional love po talaga. Ang galing nga. Parang yun na din po yung sagot ko. Hindi, ano sasabihin? Pinatagalog ko lang po. Opo. Hihintayin ko pa din po siya kahit anong mangyari kasi siya yung taong minamahal ko eh. Yun po. Short lang po sa akin. Matalino po kasi si Andy. Thank you. And then for my last question, if you could talk to your character, what advice would you give them? Okay lang po ba if hindi advice, more of like a message? Yes, okay. Sarah, I can't believe how strong you are. And I know you did your best to protect the person that you love the most. I admire how strong you are, and I hope to be somebody like you na may paninindigan. Yun pa.
Ako sasabihin ko, magsalita ka nga. Hindi, joke lang. Ano po? Ano lang, talaga, pagpatuloy lang ni Boy. Kasi ang sarap magmahal. Ang sarap maging... Ay, ano eh, parang si Boy wala siyang kaalam-alam sa mundo. Ang ano lang, parang wala siyang problema, gusto lang niya magmahal ng tao. Pagpatuloy lang niya. Yan lang. Thank you. Thank you. And last but not least, from Pep, Jojo Gabinete. Hi, Angela. Hello. Angela, yung pagiging singer mo na gamit mo dito sa movie, no? Anong reaction mo nung sabihin sa'yo na ikaw yung kakanta ng mga theme song? Kinikilig po ako kasi masaya po ako and excited. First time ko pong lahat po ng songs na nagawa ko na it's usually with someone or with a group. I've never had a solo song before released ever. So parang nung sinabi sa akin na, oh, ikaw kakanta ng OST nito or may part sa movie na kakanta ka, hindi ako makapaniwala na parang, hey, finally. Sobrang saya ko lang po talaga and kinikilig ako na maririnig ko na yung boses ko, like alone, like with just me. Just purely me, yun po. Paano mo binigyan ng bagong version yung Mahal Kita, Walang Iba? Hindi ka pa pinapanganak nung sumikat yung kanta, 1992. Grabe, sobrang ganda po ng kantang ito. And pinakinggan ko po yung iba't ibang versions niya. Binigyan din po ako ng demo kung paano ko po siya kakantahin. And yung atake ko po dito is more of like a lullaby na parang soft and mellow lang. Yun po yung ginawa ko para po maiba po siya sa ibang versions. Maganda yung version. Tapos, sa mga past interview namin sa'yo, palagi mong kinukwento yung suporta ng tatay mo sa'yo, di ba? So ngayon nandito yung tatay mo, ano yung mensahe mo para sa kanya? Hi, Papa. Alam ko madalas hindi tayo nagkakasundo at madalas makulit ako, masakit ako sa ulo. Pero I just want you to know that one of my biggest motivations sa trabaho ko ay ikaw at si Kuya kasi I want to give you the good life that you deserve. And I really love you. I'm grateful sa'yo na lagi kang pumapasada kahit nahihirapan ka na. Andito lang ako para sa'yo. Pagpasensyahan mo na ako. And I love you. I love you so much. When you say pumapasada? Pumapasada kasi yung papa ko po ay Grab driver po. We have a Grab business. Grab operator din po siya. And sa totoo lang po kahit nahihirapan po si Papa, siya po yung nagbabayad ng tuition ko. Tapos siya po yung nagbabayad ng bills before I had jobs. Kahit malaki na po ako, siya pa rin po. And nasabi ko na po to before, ang pangarap ko dati ay maging artista, magka-movie, magka-series. Now that I'm here, ang pangarap ko po is mapag-retire ko po yung papa ko. Masabi mo na sa kanya. Yes po. Pero, hindi hatid ka rin niya sa mga shooting, taping. Yes po, very supportive po papa ko. Kahit may biyahe po siya, susunduin niya po ako dati. Apa, ayan po si papa ko. Love you! Thank you. Thank you po. Alright, maraming salamat po. That's so nice to hear about Angela. Okay, meron lang po tayong pahabol na press. We have from Anong Ganap, Erwin Ogawa. Hello, it's me. Again, Erwin, ano ganap, pahabol talaga. Okay, so last na kayo. So, kina Miss Candy muna. Miss Candy, I'm sure matagal na kayo sa industry and marami na nakasama ng mga big artists. So, anong best advice nyo para sa mga newbies for longevity sa business? Best advice? Commitment, disiplina, saka pakikisama. Matutong makisama. Maging mabait sa lahat. When I mean sa lahat, sa lahat. Sa lahat talaga. And especially sa yung mga tao, sa lahat talaga. Kasi maliit lang ang industriyang ito. Huwag tayong gumawa ng kaaway.
isipin mo ang industriyang ito, bawat tao na makasalubong mo, kakampi mo. Yun lang. Thank you. And Rachel, last question from hit series, anong naging adjustment nyo sa paggawa ng itong movie na to? From doing series, a hit series. My experience with taping series is that every other day po siya. So may time kayo, you have a break. And with shooting a film, it's different, lalo na pag lock-in po. First time ko po mag-lock-in taping. Iba po yung pressure and iba yung kaba kapag nasa set ka na kasi kailangan alam mo na yung gagawin mo. Kailangan aral mo na yung character mo. Dapat ginawa mo yung assignment mo, kundi wala. So, hindi ka pwede maging cause of delay. Hindi ka pwedeng maging pabigat sa iba. You have to carry your own weight. And hindi ka na ibi-baby dito, matanda ka na, go. So, ito po yung, kasi diba po sa series po, medyo may alalay pa, ganyan, kasi first ever kong series. Dito po sa film na to na, go, malaki ka na. Parang alam niyo po yung sa bisikleta, pinush ka na. So, Mature na. Oo, ganun. Kaya mo na yan. So, iba po yung, mas mahirap siya. And ayun na po, mas mahirap po siya, mas challenging po siya. At mas binigay ko po yung best ko dito. Sa totoo lang po, aaminin ko, hirap na hirap po ako umiyak. Which is super weird kasi iyakin akong tao. Pero kapag may camera na, andyan na yung director, kapag pinapaiyak na ako, bakit parang natutuyo yung mata ko? Bakit parang ayaw niya lumabas kahit nandun na yung emosyon, yung luha wala. So, this time, I learned how to hold on. Hindi bumitaw. Kasi yun yung bumibitaw ako eh. Kapag andyan na, biglang bitaw. This time, talagang pinukpok ko yung sarili ko. Hindi. Kailangan hold on ka dyan. Huwag mong bibitawan. Correct. Yes, galing. And Robin, from series to movie. Magkalayo po ang series sa movie. Iba yung atake ng pag-arte mo. Iba yung bilis na shooting. Mas konti yung shooting days. So, kailangan mas matapos nyo. Kailangan lahat kami masunurin. Lahat kami aral namin yung ginagawa namin. And mas pagod po ang mga tao sobrang pagod po ang mga tao sa pelikula. Kaya dapat kami, mabilis kami kumilos. Kasi kung pagod na po kami, mas pagod sila. Mas mahirap po yung ginagawa nila kaysa sa amin. Kami po igagawin na po lahat nila para sa amin. Kumbaga, gagawin na lang namin, isaharap sa camera. Pag pangit pa yung pinakita namin, kawawa sila. Pagod na sila kami, yun lang gagawin namin. And last question kay Angela. Na-mention mo earlier na ikaw halos lahat kumanta ng mga songs. Di ba dito parang OST? Eh narinig ko kanina ang ganda ng version mo ng Mahal Kita, Walang Iba by Audie Alcacid. Di ba classic yun? Kung may sasabihan ka ng Mahal Kita, Walang Iba, sino yun? Ito pong katabi ko. Yes! The best. And Robin, Mahal Kita, Walang Iba. Mahal ko din po siya. Yes! The feeling is mutual. Yes. Yun na. Okay, good luck, best of luck, and see you around. Thank you po. Okay, thank you so much. We do have additional questions from the press. Kaunti lamang po also for the info na rin of your fans. Robin and Angela, may mga shows at balak ba kayong mag-ikot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas to promote a Werewolf Boy? Yes, actually, this week po, nag-tour po kami sa Cebu, and last week po sa Gapan and sa Dumaguete. And we continue to aim to move around para mas maka-reach po kami ng maraming tao. Marami po kayong aabangan, so follow Viva Films, Viva One on IG and Facebook for more updates din po. At meron din po kayong aabangan na bago sa February. Excited na po kaming i-announce yan, but that's all we can say for now. Yes, sa Viva One po. Abangan nyo yun sa Vivo One, kikiligin kayo doon. Ano yun, ang saya-saya po. Ang dami namin napupuntahan na iba't ibang lugar para makapag-promote ng Werewolf. Nakakasakay na ako ng airplane. Dati naka-tricycle lang ako. Tapos ngayon, ang saya nakakapag-airplane na, di ba? Thank you, Lord.
Thank Yun po. you. Okay, and final question. This is for everybody. Anong takeaway o mararamdaman ng mga manonood after watching A Werewolf Boy? And then segue na rin natin sa invite sa ating audience na manood ng movie nyo. Let's start with Miss Candy and then direct. Sorry, the question was, anong takeaway o mararamdaman ng mga manonood after watching A Werewolf Boy? And then segue to invite na rin po. Okay, take away. Ang masasabi ko, you will love your family after this. More. You will love your family more and you will love your pets more. Hindi totoo. Hindi totoo. Kasi yun talaga ako. Kasi pagkatapos ko gawin to, talagang miss na miss ko talaga yung mga... Grabe. Talaga. Sobra. Yun talaga yung feeling ko. Yung talagang, they are not just pets, but they are family. They are family. Yung any pet that we see outside na wala sila, yung mga ano, parang gusto kong magtayo ng bigla ng shelter, umabot ako sa ganyan, yung gano'n yung feeling ko. Diba? They have emotions. Every human being has emotions and we can love more than we think that we can. I think that is the takeaway. So please do watch our movie, A Werewolf Boy, on January 14. Very well said. Thank you. Direk? Trivia lang ng isang wolf ay isang mate lang siya sa buong buhay niya. Isang mate lang hanggang mamatay siya. Yun ang pinipili niya. So, feeling ko, ang message ng A Werewolf Boy is really, yung sinabi ko kanina, love waits. Love really waits. Kahit gaano katagal yan, pag mahal mo yung isang tao, whether dekada, mag-aantay ka para sa kanya. So, maraming salamat po. On January 14 next year, opening ng Viva, A Werewolf Boy. Salamat po. Salamat po. Angela? Actually, nasabi na po nila, pero I think mine would be love endures. You know, kapag mahal mo yung isang tao, kahit masakit, gagawin mo, di ba? So, yun lang po. I hope you guys watch it because there's more to it than sa mga sinabi namin. Sana ma-enjoy nyo po kasi talaga po binuhos po namin dito yung hearts namin and yung passion namin sa project na ito. Sana po magustuhan nyo po. January 14, guys. Ako naman po, hindi ko pa ito napapanood, pero sure ako na maiiyak kayo dito. Kasi habang ginagawa pa lang namin, talagang sobrang emotional ako. Never ako hirap po ako umiyak sa mga ginagawa namin ni Direk Chris. Pero dito sa pelikulang to, parang kakausapin lang ako ni Direk na, oh boy, ganyan-ganyan. Naluluha na ako. Kawawa si boy. Parang after nyo mapanood to, feeling ko lalabas kayo ng pamilya nyo, magbabakasyon kayo, marirealize nyo yung sacrifices ng mother and father nyo. Very family movie siya. Tapos mapapa-adapt din kayo ng aso. Pagkatapos yung pinanood to, ang sarap mag-alaga ng aso. Ayan po. Sa January 14 na po yan in Cinemas Nationwide. Panoorin niyo po ang A Werewolf Boy. Maraming salamat po sa inyo lahat. Wow, what a great Q&A. Palakpakan naman po natin ang